Good morning! Day 6 na ng ating pagpapagawa ng bahay ni Father. May plat pa. Good morning! Bali, pang 6 days na natin ng pagpapagawa ng bahay ni Father. At ito na yung itsura niya ngayon. Bali, nagbuhos sila ng mga poste kahapon. And ngayon, ayan, matigas na yung ibang part. Hindi ko na pala masyadong na-videohan to nung nakaraan. Bali, 3 poste na yung nabuhusan nila, guys. And meron pang 6 na poste na bubuhusan. And hindi naman sabay-sabay dahil ngayon pang forma natin ay kaunti lang. Hanggang 3 poste lang na pwedeng sabay-sabay na mabuhusan. Yung iba, kinabukasan naman. Pasok pa rin nga yung mga bata, kaya kami-kami lang ulit na mga nandito yung magtutulong-tulungan sa pagbubuhos. Buti nga at nagsakto yung ating mga buhangin, yung ating graba, at yung ating semento. Hindi pa tayo o-order dahil meron pa hanggang 6 na poste. And yung natitira pa ng mga poste, 3 piraso ay kulang na tayo ng graba at saka ng buhangin semento. Kailangan na umorder. Kaya sigurado tigil muna tayo. Plus may darating na naman na bagyo dito sa Bicol, guys. Hindi pala dito sa Bicol, sa part ng Cebu na naman. And magla-landfall ito pero hindi naman siya super typhoon. Kaso nga lang sobrang laki niya na naman. Kaya abot na naman tayo dito, siguradong mag-uulanan na naman. Ito nga pala si Boy, medyo okay na rin dahil nakakatulong na sa atin. Hindi na masyado yung kanyang pagka-stroke. Pero syempre kailangan pa rin mag-ingat dahil pwedeng mauli. Si Karen nga lagi rin nandito kaya ayan nakakatulong din. Ganyan na po yung taas dito sa likuran na hollow blocks. And ito na yung poste niya dito sa may likod. Sabi ko na yato sa inyo, dyan po ipapatong yung kahoy na poste pagka tumigas na yung mga poste na binubuhusan natin ngayon. Laking tulong talaga. Ay naku, kung tayo ay magbabayad pa sa labor, sigurado guys, mas mahal yung sa labor, pagkain, tapos kaysa materyales. Ay, swerte natin dahil merong mga maalam dito katulad ni Papa Alden, yung mga asawa ng mga kapatid ko, marunong sa pagkakarpentero. Sobrang laking tipid, diba? Tapos kami naman yung nagle-labor. Kaya yun, materyales lang talaga yung magagastos. Nagaantay pa ulit tayo ng budget na pangsunod natin dito dahil malaki-laking budget yung sunod dahil kailangan po natin makapagpaputol or bumili ng kahoy para dun sa taas sa pang flooring nila. Yung pang flooring nila, yung sahig, yung pader at saka yung yero, yun na lang talaga yung ating kailangan bilhin. Pako. Bali giniba-giba na rin pala to ni Papa Alden, tinanggal na yung iba para hindi sa gabal. Ayan, hindi sa gabal pag nagbuhos tayo ng mga poste dun sa loob. Hirap kasi kapag iikot ka pa tapos puro kami babae. Naku, ang hirap-hirap magbuhat, guys. So dito na tayo sa loob dadaan pagbuhos ng poste, yung mga poste na nandito sa loob. Ito na nga lang, ito na yung natitira natin na material. Ayan na lang, ilang sako na lang ng buhangin at saka ng graba. Bali, papaubusin lang muna natin yan lahat. Ayan nga si Kuya Kel, tumulong na rin. Sabi, napakabigat niyan, maninibago ang katawan niyan. Wala pa kasing pasok si Kuya Kel bagay sa Lunes pa. So ngayon ay Sabado, kaya ayan, tulong-tulong muna tayo. Sabado at Linggo, sigurado magbubuhos ng mga poste. Pagka Lunes kasi may mga pasok na naman yung mga bata, kaya ayan, si Kuya Kel lang naman at saka si yung isang pamangkin ko ang may pasok ng Lunes. Pero titingnan pa natin kasi baka suspended, gawa nga ng may low pressure area na naman, tinatawag na Viverna, tama ba? Sabi letter V na, sobrang dami ng bagyo yung dumaan sa atin, no? Anong oras, anong petsa na, December na. Sana last na to na Viverna na to na pangalan ng bagyo. Sana last nang dadaan na bagyo sa Pilipinas. Sobrang hirap, guys, ang maulan. So ayan nga, giba-giba na, tinanggal-tanggal na rin yung mga pader. Ayan na lang po ang natitira, yung mga poste. Yung mga poste nito, guys, alam niyo ba, 15 years na yan ha, pero sobrang tibay pa rin, as in, nandyan pa rin nung hinukay nila sa ilalim, buo pa rin siya, sobrang tigas ng mga kahoy kahit nakaano sa lupa. Sabi ko nga baka pwedeng gamitin yan ulit kasi sobrang tigas niya, kumbaga subok na yung tibay niya, kaya pwede pa siguro natin yan ipatong dito. Di na masisi sa putok sa simuya. Alang bubuhay, yatela at tula. Ayos na mamahal. Sana wala ko. May nayatiki. Yatela ayaw. Tama na nagigili. Yoba na
Dahil nga sira na naman yung tsinelas nito. Naku, sa isang taon, nakakailang tsinelas tong mga to. Grabe, nanggigigil talaga ako. Kung hindi nawawala ay laging sira agad. So, ayan, ang binili niya ngayon ay Crocs na. Online niya yan guys, binili. Hindi naman yan yung original, kumbaga class A lang. Imitation, kumbaga. Pero ayos na din. Sabi ko sa kanya, piliin mo yung masusuot mo ha. Kasi alam mo, yung tsinelas ko, simula pa nung dumating ako dito, yun na yung tsinelas ko hanggang ngayon. Ginagamit niya ay lumalaki. Sabi ko, tignan mo yung tsinelas ko yun, napakatibay. Simula noon, dumating ako ng February, yan na yung ginagamit ko. Pero sila grabe, paulit-ulit kang bibili. Lalo na si Ella po, naku po, baka sa isang buwan, isang tsinelas talaga. So ayan, buti naman nagkasya. Nasa kulang-kulang 400 pesos yan guys. Comment nyo sa baba kung gusto nyo ring umorder. Lalagay ko yung link ko. Naku, ayoko ng kulay. Sigurado walang hihiram sa kanya. Yun din, isa pa yun sa nakakawala ng tsinelas niya. Maraming nagsusuot-suot, maraming naghihiram. Kaya ayan daw yung pinili niyang color. Meanwhile, nagluluto na tayo dito ng, minarinate muna yan, tapos sinangkot siya natin. And then parang adobo siya, pero sobrang sarap, grabe. Bali yan yung ating lunch ngayon, habang si Papa Alden ay busy pa rin dito magporma ng iba pang mga poste na lalagyan natin ng buhos mamaya. Ito na yung ika-5 poste na bubuhusan natin. Ayan yung ika-6, ika-7 dito sa may harapan. So meron pa tayong 2 na bubuhusan sa susunod. Ang daming poste no, kala mo naman napakalaking bahay talaga. Buenos días, Almoranas. At ayan na nga, nagbubuhos na po ulit sila. Ayan, hindi na ako tumulong dahil ako'y nagluluto ng ating pang-ulam, magsasaing, ng ating tanghalian. Nagkukuha-kuha lang ako ng mga clips para mai-update ko kayo kung ano lang nangyayari dito sa bahay ni Father. Sabi ko nga sana bago magpasko magawa na to. Kaya lang kulang pa rin talaga tayo sa materyales. So baka next year na to matapos guys. Kasi mag-aalisan na kami ng December dahil may ikakasal kaming kapatid sa Laguna. At ayun na nga guys, nagbibideo-video tayo dito ay pinakialaman ng ating batuta yung ating cellphone. Siya na lang daw magbibideo. Wag lang talagang ilalaglag. Naku po, ang iPhone pa naman napaka-sensitive. So ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, na hindi tayo mahihirapan umikot pag naghahako tayo ng panambak dito sa ating poste dahil dito na tayo sa loob nakapwesto lahat. Ayan, nagpapasapasahan lang kami para hindi masyadong mahirap at saka mabilis ang pagbubuhos. Ito na nga ang binidyo ni Ella po, puro na aso. Sobrang daming ang aso ngayon dito guys. Ayan, 5 piraso yan na anak ng isang aso namin. Hindi na pinabigay ni Karen. Kasi naman, mga ang gaganda. Si Ella po, naku, gigil dyan lagi. Tignan nyo naman yan, oh. Inchmaki! 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 Insiso! Inchmaki! Insiso! Hey! Intedi! 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 Hello po, guys! Hello po guys. Ba! Marata. Ika, Nido, tapos si Lucky, Muka. Si Muka na siya, si Muka. Muka! Oh, butik na yan. Kakasabi ko lang. Baliktad. Baliktad. Lagas din yung tama pa ni camera. Muka! Kaya na. Sino baga? Meanwhile, sunod-sunod yung ating parcel. Habang nandun nga ako nagluluto ay maya may natawag sa atin. So ayan, ito, pina-order ko to sa kapatid ko guys. Gatas yan. Sa mismong Bird Strip po nang galing. Kaya ayan, mas mura. Pag binili mo nga ito sa physical store is baka nasa 1,500 pesos. Eh dito guys, nabili ko lang ng 1,000 pesos. Free shipping na. Sana nga noon ko pa to nalaman para dito na lang ako lagi bibili ng gatas ng mga bata. Ito nga siya guys, 2 kilograms plus 300 grams na siya. So, 2.3 kilos ang laman ng isang ganto. And 2 po yan. So, ayan, nakatipid na talaga tayo dito. And syempre, legit na legit yan dahil dun mismo sa gumawa
nanggaling. Kumbaga sa company mismo. Kapag bumili ka sa mga physical store, syempre meron na yan silang tubo. Syempre sa mall yun, lalo na pag SM. Ako, ang mahal-mahal. So ito, doon mismo sa kanila, kaya mura na po. Lahat kasi guys sila, simula si Kuya Kel, si Ate Jillian, itong si Ella po, laging mga nagagatas. And syempre, good yan sa kanilang body. Kaya ayan, bumili na lang tayo ng maramihan. Baka yan ay abutin din ng 1 month sa kanila. Ito nga po yung box, ayan, galing mismo sa Birds Tree na company. And nandyan yung mga address nila. And 2 kilograms plus 300 grams. May free na po siya. Kaya sobrang laki guys. Gago! Kita ko ngang trending to sa TikTok at saka sa Shopee guys. And dito rin sa Facebook. So ngayon, bumili rin ako para subukan natin. Sobrang dami nga rin ng mga whiteheads, blackheads, si Papa Alden at saka si Kuya Kel. Sila nga muna yung susubukan natin. Ito ay parang cutics lang, ganyan. Ipapahid-pahid mo lang doon sa affected area. At syempre, kailangan mo nang maghilamos linisan yung face bago nyo gawin yan. Ito nyo nga punasan ay meron na po yung libre na mga paper na ganitong gagamitin din ilalagay. Tapos nilagyan ko ulit sa ibabaw ng cutics. Parang cutics siya, pero siguro yun yung dagta ng mangga kasi yung amoy niya. Galing naman ang nakaimbento nito. So ayun, nainggit nga itong isa kaya nagpalagay din. At si Ella po, siya naman daw ang maglalagay sa papa niya. Ay, makipapa talaga. So ibababad nyo po yan ng mga 5 to 10 minutes lang. Mabilis lang. Basta pag tuyo na is pwede na pong tanggalin. FDA approved nga pala to, R-Top R Mango Blackhead Mask. 10 ml na nga po pala yan at 200 plus lang po yan. Pagkalipas nga ng 10 minutes ay ito tatanggalin na natin. Magsimula daw tayo sa taas, papunta sa baba. Pero ewan, ba't dyan ako nagsimula? Para daw masama lahat yung mga whiteheads, blackheads. So ito na nga po yung na-harvest natin. Grabe. At magkasunod nga silang nilagyan. So tinanggal na rin namin itong kay Papa Allen. Ganyan dapat yung pagtanggal guys. Simula sa taas, pababa. And sobrang dami naming na-harvest dito kay Papa Alden. Grabe. Tignan nyo naman yan, nagba-brown-brown na yung papel. And dito sa may side na to, kitang-kita mo talaga lahat ng mga okbol ng mga whiteheads at blackheads dyan. Tignan yung maigi yan kung gaano kadami. Kaya worth it, hindi tayo nabudol dito. Tama nga yung mga reviews nila. Ang ganda.